tunghayan ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay ng young adult and youth with a purpose! Sa malawak na lupain ng Kanaan, may isang pamilya na naninirahan, ang sambahayan ni Jacob. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki at ang isa rito ay pinagkalooban ng napakagandang regalo mula kay Yahweh, ang makatanggap ng panaginip mula sa Diyos at kakayahang maipaliwanag ang kahulugan nito. Siya si Jose. Ay, nako. Nakakapagod magtrabaho. Sobrang init pa. Oo nga, kulit pa ng mga tuba. Tama, kuya. Pahinga muna tayo. Tara, pahinga muna tayo. Aba, talagang mauna pang umuwi sa ating to si Jose. Matutulog na naman ang mahilig managinip. Hoy, Jose! Gumising ka dyan. Hindi pa tapos ang trabaho natin. Oo nga, kasi gumawa ka na nga dyan, baka mamaya may kwento ka na ng mga panaginip. Pagod na kami sa mga kwenta mo, ha? Oo nga, kuya. Paano nila nalaman? Mga kuya, ako si Jose. Magpahinga muna sa pagpapastol at hayaang sabihin ng nalaman ko. Pangita, ibigay ni Yahweh ng apoy na tutulog. Tanghali noon o tandaan ganon, nagpuputol na nayang itinatali natin yun ng 10 bukos ay natapos na kung sa akin tumayo at sa inyo yung muko. Ano raw? Ayusin mo yan! Magkalo ko na ang tulo mo! Di pa yun tapos? May pangalawa kang kasama kinanay tatay at kayong lahat. Nasa ibang lugar ang tagpong nito. Ako'y naglalakad sa kalawang labinisang tala at araw at buwan ay umuko sa may makulay na balaga. Ako, humingi talaga itong batang sa ng gulo. Mundo ko'y malungkot hanggang dumating ka at pintahan ang puso ko ng sari-saring kulay ng kabutihan at pag-ingat naglalaw. Jose! Tama na! Huwag ka't binibigyan ka ng makulay na balabal ni Ama. Ano kung gusto mong palabasin? Na mag-aari ka sa amin? Tama, lagi na lang Ako'y sipsip. Oo nga, susubukan ko ang gawin ng pagkapangalan ni Ruben. Hindi sa ganon. Kuya, hindi sa ganon. Ano nangyayari dito? Ngayon mo sabihin kay Ama, panaginip mo. Ngayon mo sabihin siya, Ama, Ina, kami, ayun sa harapan mo. Anak, napakabata mo pa at sinasabi mong nililukod kami sa iyo? Isang kalapastangan yan sa amin ng iyong ina. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, pinaruhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Isang araw,
Inutusan ni Jacob si Jose na pumunta sa Shechem upang alamin ang kalagayan ng kanyang mga kapatid na nooy nagpapastol ng kawan ng kanilang ama. Hindi alam ni Jose na iyon na ang simula ng kanyang kalbaryo. Oh, ayun na pala mahilig managinip. At ang paborito ni Ama. Di ba magandang pagkakataon ito? Upang patayin natin siya? Tama, patayin na natin siya at ilulog sa balon. Sabihin na lang natin nilapa siya na mabamis na hayop. Tingnan natin kung ano mangyayari sa patay niyang mga panaginip. Pakiusap mga kapatid, huwag naman natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa bagong. Oh, mga kuya, mabutit nakita ko na kayo. Pinapunta kasi ako yung ama upang kamustahin kayo eh. Talaga ba? O baka gusto mo lang kami dito sa mga kulay ng balaban. Akin na yan! Ako, si Jose, ang inyong Panginoon. Lumuhod kayo sa akin. Gusto mo kunin? Kunin mo sa amin. Hindi na ako natutuwa sa mga Tayo mo makikipagturuan din. Tapusin natin ang turuan. Ano sasabihin natin kay Ama niya, mga kuya? Ano to ba? Madali na lang yun, Isabel. Tara mo na, kumain na muna tayo. Siguraduhin mo lang na sinigin mo ng tama yung mga mangangalakan. Opo, nasigurado naman po ang Panginoon. O siya, mamaya kulang-kulangan naman yan. Malalagot ka talaga sa akin. Opo, Panginoon. Uy! Ayun na yung mga lalakal. Paano kung ibenta lang natin sa Jose para magkapera pa tayo? Binibini, Ginoo. Meron po kami ibibenta sa inyo mahusay at maasaang alipin. Tsak na hindi mo kayo magsisisi. Siguro naman sapat na ang 20 pirasong pila. Ilabas niya siya at ipakita sa akin. Siguraduhin niya lang na hindi sayang ang aking binayad. Opo, sapat na po yun. Yaman niyo si Jose. Tara, tara, yaman natin sa Jose. Oh mga kuya, sabi ko na nga ba, di nyo ako matitiis eh. Mga kapatid ko talaga kayo. Sino po kayo? Hindi ko yata mapapakinabangan to ah. Kaya ba nito magtrabaho? Po, hindi ko na po kailangan ng trabaho sapagkat ako at ang aking mga kapatid ay nagpapastol na. Kaya hindi ko na po kailangan ng trabaho. O sige, gaya ng pagkasunduan, ito na ang 20 pirasong pila. Tara na nga, kunin mo na yan. Kailangan na nating umalis. Mahaba-haba pa ang ating nilakbay. Tara na, sige na. Ikaw naman pumiglas. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Nagpatay ng kambing ang magkakapatid at ibinabad ang balabal ni Jose sa dugo ito upang ipakita sa kanilang amang naghihintay sa kanila. Pinalabas nga nilang patay na si Jose kaya ipinagluksa ni Jacob ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang minamahal na anak. Wala nang masasakit pa na malaman mo ang mga taong unang inaasahan mong magmamahal at magtatanggol sa iyo ang siyang pangunang maiiwan at magpapabaya sa iyo. Tila walang kapatawaran ang ginawa ng mga kapatid ni Jose sa kanya. Dahil sa ginawa nila, si Jose ay naging alipin ni Potiphar sa Ehipto. At sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ng kapitan, ay pinagbabayan siya ni Yahweh. Kahit na ang puso niya ay lubos na nasaktan sa ginawa ng kanyang mga kapatid, nanatili mapagpakumbaba at malinis ang puso ni Jose sa harapan ng Diyos. Kaya ano man ang kanyang gawin ay pinagtatagumpay ng Yahweh. Napansin ito ni Potiphar, kaya ipinagkatiwala na rito ang lahat ng kanyang ari-arian maliban sa kanyang kinakain. Bukod sa sinasamahan siya ng Diyos, si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Kaya sino mang kababaihan sa Ehipto ay hindi maiiwasang mahulog sa kanya, kahit pa ang asawa ni Potiphar. Grabe! Hindi ko talaga may masakit dito kay Jose! Hala, akala ko ako lang! Sobrang kisip niya, magalang at malalino. At higit sa lahat, mahal na mahal niya rin ang mga kababayan natin. Hi! Nagkaroon sa kanilang lahat! Napakabata pa niya noon nang dumating dito. At ngayon, isa lang matinong lalaki. Siguro nilalagyan siya ng kadhana rito para magkita kami. Parang ang makakakilala ng kagaya ni Jose. Posible pa ba? Sobrang posible, mga kababaihan. You can't tell me
Naayos na kaya nila yung pinapaayos ko kanina? Napakasipag mo talaga, Jose. Ginang po, diba? Nariyan po pala kayo. Naliligo na sana ako sa ilog nilo, kaso mukhang kailangan ko na magtatanggal ng aking kasuotan. Pwede mo ba akong samahan, Jose? May nakatalaga pong alipin para sa pagligo ninyo sa ilog. At hindi po ako yun. Ginang. Bakit ba hindi mo ako pinapansin, Jose? Araw-araw ko nang papapansin sa'yo. Hindi man lang ako matignan ng mga mata. Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahalan niya sa akin lahat ng nasa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Halika na, Jose. Simpigan mo na ako. Hindi naman malalaman ni Potiphar. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Panginoon, mali ako. Kaya inuutusan kitang simpihan ako. Halika na rito. Huwag ka na ate. Tingnan niyo! Tingnan niyo! Dinalhan tayo ng tao ko ng Henry nito para hamakin tayo. Pinasok niya ako sa aking silid at gusto kong pagsamantalahan. Mabuti na lang. Ako ay nakasigaw kong hindi. Di mo siya tatakbo palayo. Kita ang ebidensya. Ito ang balabal niya. Binaliktad niya ng ginang Potiphar ang kwento at ito'y nakarating kay Potiphar. Nanggalit siya at tinakulong si Jose kasama ng mga bilanggong tauhan ng Faraon. Mula sa balon, patungo sa pagkaalipin at ngayon sa kulungan. Kung ikaw si Jose, naniniwala ka pa rin ba sa pangako ng Diyos? Panginoon! Ano naman po ito? Hindi ba binigyan mo ako ng panaginip? Naniwala ako doon. Naniwala ako. At patuloy kong paniniwalaan. Ngunit, bakit po ganito ang nangyayari? Tila nasa lugar na naman ako na hindi ko dapat nararanasan. Tulungan mo po ako maintindihan. Panginoon. I thought I did what's right. I thought I had the answers. Thought I chose the surest road. But that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I have let go. To know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best. Faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I let go.
Kahit sa kulungan, sinamahan pa rin ng Diyos si Jose. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Isang araw, nagkasala laban kay Paraon ang dalawang lingkod niya, ang punong tagapag-alaga ng kanyang kopa at ang punong panadero. Kapwa itong nanaginip ng bagay na hindi nila maunawaan. Ito ang naging daan upang matulungan sila ni Jose. Ipinaliwanag nga ni Jose ang kanilang panaginip. Binalik ng Faraon sa pangpuli ng tagapangasiwa ng mga inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad niya ang sinabi ni Jose sa dalawa. Lumipas ang 1, 2 taon, at kinalimutan na si Jose sa bilangguan. Ngunit hindi ng Diyos. Binigyan din ni Yahweh ang Faraon ng isang panaginip. Kamahalan, kanina pa po namin napapansin na balisa kayo. Ano po bang lumabagabag sa inyong isip? Hindi ko nga rin maintindihan ang nararamdaman ko. Ilang araw na akong hindi makatulog ng maayos dahil sa napanaginipan ko. Panaginip po ba ito na hindi niyo maintindihan kung anong ibig sabihin? Ganun na nga. Naalala ko na ang aking pagkukulang. Noong ako'y nasa bilangguan, may isang kabataang Hebreo na nagbigay kahulugan sa aming panaginip at nagkatotoo ang lahat. Talaga ba? Totoo lang sinasabi mo? Masundo siya at iharap sa akin. Ayun din. Pumanatag po kayo, kamahalan. Paniguradong matutulungan kayo ng Hebreo yun. Narinig ko kaya mong paliwanag ng panaginip. Totoo ba ito? Hindi ako mahal na Paraon. Ang Diyos ang magbibigay ng kasagutan para sa inyong ikabubuti. Maaari niyo po bang isalaysay sa akin ang iyong naging panaginip? Sa aking panaginip, may 7 matatalong baka. Ngunit kinain sila ng 7 payat at pangit na baka. At may 7 hitik na ohay. Nanilakan ng 7 tuyot at nasunog na ohay. Pinapakita ng Diyos kay Paraon ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka at 7 hitik na uhay ay 7 taon na kasaganaan. Ngunit ang 7 payat na baka at tuyong uhay ay 7 taon ng tagutom na susunod. Darating ang matinding tagutom na malilimutan ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto. Dapat maghanap si Paraon ng isang taong marunong at may karunungan at italaga siya upang mamahala sa buong lupain. Mag-iimbak ng 5 bahagi ng ani sa loob ng 7 taon ng kasaganaan upang may mahanda sa darating na tagutom. Meron pa bang hihigit sa taong ito? Ang inasasamutan ng Espiritu ng Diyos? Lamang pinahisuin ng Diyos ang lahat ng ito. Walang sino mang hihigit sa iyong karunungan. Ikaw, ang pamamahalayan mo sa buong bansa. At susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, nilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Sa isang iglap, mula sa kulungan, patungo sa kapangyarihan, mula sa pagkakalimot, patungo sa pagkataas. Hindi ito gawa ng tao, ito ay gawa ng Diyos. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain at sa loob ng mga taong ito, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain inanin sa palibot nito. Nang matapos ang 7 taong nagsagana, nagkaroon naman ng 7 taong tagutom sa buong Ehipto, maging sa mga karabing bansa. Nang mabalitaan Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, inutusan niya ang kanyang 10 anak na pumunta roon upang bumili ng pagkain. At ito ang naging dahilan upang Napakarami pumupunta sa ating bansa para lang bumili ng mga kain. Salamat sa Diyos ni Jose. Kahit nagutom, mayroon tayong makakain. Hindi lang tayo, pati mga tao sa labas ng bansa natin. Pakiayos lang po ang pila, makakabili po ang lahat. Gaano karaming trigo po ang bibilihin ninyo? 2 sako po muna ng trigo. Ito po ang bayad. Pakibigyan sila ng 2 sako ng trigo. Maraming salamat po. Taga saan kayo? Taga-Kanaan po. Narito po kami upang bumili ng pagkain. Kayo yung mga espiya! At naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa! Hindi ba? Hindi po. Kami po mga lingkod ninyo, binibili lamang ng pagkain. Magkakapalit po kami at kami taong tapat. Hindi tayo mga espiya. Hindi ako naniniwala! Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa! Ginoo,
Kami po labindalawang magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang aming bunsong kapatid. At ang isa naman po ay patay na. Mga sinungaling! Tulad ng sinabi ko, kayo ay mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Paraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba ikukulong dito hanggang hindi ninyo napapatunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya na kayo! Mga kawal, kulong sila! Pagkatapos ng maraming taon, nagkita nga ulit si Jose at ang mga kapatid. Ngunit hindi siya nakilala ng mga ito. 3 araw nang ipinakulong ang mga ito, ngunit dahil gusto niya malaman kung anong klaseng tao na ngayon ang kanyang mga kapatid, Mga espiya, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ang aking kondisyon. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkain binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit, pagbalik ninyo ay kailangan isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Pumapayag mo kami! Maraming salamat po! Sinasabi ko na nga ba, pinagbabayad na tayo sa ginawa nating kasamaan kay Jose. Nakita natin yung mga mata niya na nangihingi ng tulong noon. Pero wala tayong ginawa. Oo nga, hindi na tayo nahawa. Dapat pala hindi na natin ginawa yung kay Jose. Dapat hindi na lang tayo naging sahid. Naging masama tayo sa kanya. Nakonsensya na rin ako. bumalik na ng Kanaan ang mga nagsisising magkakapatid at ibinalita kay Jacob ang lahat ng nangyari. Gaano pa kaya sila katagal? Hindi naabot ng ilang araw ang pagkain namin dito. Ama! Ano bang nangyayari sa inyo? Isa-isa lang. Ama! Napakabagsik kong magsalita ng gobernador sa Egypto. Akalain ba naman ninyo? Pinagbintangan kami mga espiya? Kahit sinabi po namin tapat na tao kami, at hindi kami mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki. At iisa ang aming ama. Sinabi pa namin na patay na ang isa naming kapatid. At ang bunso naman ay kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos ko namin sabihin ito, akalain ninyo susubukan daw niya kami kung kami magsabi ng totoo. Piniiwan po si Simeon at pinauwi kami dala ang aming pagkain binili. Ngunit maigpit po ang bigay niya na bumalik kami kasama ang aming bunsong kapatid. Bilang katunayan kami nagsasabi ng totoo. Ano? Iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose. Wala na rin si Simeon. Ngayon gusto pa niyong isama si Benjamin? Napakabigat na mapasanin nito para sa akin. Hindi ako papayag. Ikamamatay ko kung pati si Benjamin ay mawawala sa akin. Bakit kasi sinabi ninyo mayroon pa kayo ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan niyo sa nangyayari ito. Ama, ipabayan niyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko po siya rito ng ligtas. Huminahon po kayo, Ama. Handa po ako sumama sa kanila. Loobin na ng Diyos na walang mangyari sa ayong masama o kung sino man sa amin upang makauwi kami ng ligtas at may mga dalang pagkain. Kung iyon ang mabuti, sige, papayag na ako. Ngunit magdala kayo ng mga handog sa gobernador at doblihin ninyo ang dalang salapi, sapagkat kailangan nyo ibalik ang salapi na ilagay sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang yun. Isama na ninyo ang iyong kapatid at lumakad na kayo. Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin upang mabalik sa Egypto kasama si Benjamin. Nakita nga ulit ni Jose at kalinauli ng kapatid sa ina at sa tuwa nito'y nagpahanda ng isang salo-salo para sa kanila. Nang sila'y pabalik na sa Kanaan dala ang mga pagkain binili, inutusan ni Jose ang kanyang alipin na bago isara ang sako ni Benjamin ay ilagay ang kanyang kopang pilak upang palabasin nakaw nila ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang makakaharap na pala ng magkakapatid, hindi ang gobernador ng Ehipto, kundi ang kapatid nilang si Jose. Salamat kay Yahweh! Magtiwasay na tayo makakauwi ngayon! Ba't hindi kayo? Ano po meron? Ano pong problema? Bakit naman ginatihan ninyo ng masama ang kabulihan ay pinakita namin sa inyo? Bakit ninyo nanakaw ako kapilang ng aming Panginoon? Iyon ang iniling naman niya. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyo! Ano po ibig ninyo sabihin? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Di sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman po ninyo. Nanggaling kami sa Kanaan. Ganun pa man,
Binalik namin ang salat na nakita namin sa aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pila o ginto sa pangalan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinamat sa amin na kopang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat. Mabuti! Kung kanino ko makita ang kopa, siya ang gagawin naming alipin at makakayaya ng iba. Sino ba sabi na nakakamali ako? Ito, nasa kamay ng pinakabarang kapatid. Ha? Gusto po, Panginoon. Anong gagawin natin? Sigurado hindi ito makakailan niya, ma. Ano itong ginawa ninyo? Wala po kaming may kakatuwiran sa pangyayari. Diyos na po ang nagpunyag na aming pagkakasala. Kaya, di lamang si Benjamin, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon. Hindi! Hindi ko gagawin iyon. Kung kanino ko lamang nakita ang kopa, siya lang ang gagawin kong alipin. Ang iba sa inyo ay makakauwi na sa inyong ama. Nakikiusap po ako. Ginoo, kung sana ninyo ikagalit. Nung tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid, sabi po namin may ama kaming matanda na at bunso ko pati na anak sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na ang mga buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya, nakakariga ba? Inutos ninyo dali siya natin dito upang makita ninyo. Kaya nipiniwalag po namin mahirap iliyo sa aming ama ang bata. Sapagkat maaari nitong ikamatay. Ang buhay po ng aming ama ay karugtungan ng buhay ni Benjamin. Kaya kung mabalik na kami na hindi ito kasama, tiyak na siya yung mamamatay. Kapag nakita niya hindi namin kasama ang bata, Puralagot na siya ng hilinga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa itiniya akong buhay para sa bata. Sinabi ko po nung siya hindi ko napapalik. Ako ang pintuin niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na po halipinin ninyo sa alit na si Benjamin. Kaya darutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Nagmamakaawa po ako. Hindi ka po makakayata na matititago na darating sa amin ba kung yun na mangyari. Ibibigay mo ang iyong buhay para lang iligtas si Benjamin? Lumabas muna ang mga alipin. Ako nga si Jose! Ako nga si Jose! Ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto. Bumalik pa talaga ang ating ama. Totoo bang ko yung Jose? Totoo to Ben. Oh Jose! Huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag na ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Pinauna niya ako dito upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako na ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyo pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Tunay ngang ipinakita sa buhay ni Jose na kahit sa anong panahon at kahit sa ang lupain, mararanasan natin ang pagsama ng Diyos kung tayo ay mananatiling konektado sa Kanya. Hindi nawala ang pananampalataya ni Jose sa Diyos, nasa balon man siya, nasa pagkaalipin o nasa palasyo man, kaya't hindi siya binigo ng Diyos. Ang kwento ni Jose ay kwento mo rin. Maaaring marami ka rin dahilan upang hindi maniwala sa Diyos. Ngunit siya ay totoo. Siya ay buhay at naghihintay sa iyong lumapit ngayon at maniwala sa Kanya. Dahil ang pangako niya, lahat ng maniniwala kay Jesus ay maliligtas. From family hurt to kingdom plans, God turned it all with love.